What's up? This is MC at welcome sa 8th episode ng ating series na Chess Basics. Sa videong to, ang pag-uusapan natin ay ang mga objectives sa laro ng chess. Syempre, meron dapat tayong ini-aim or mga goals or objectives sa paglalaro. Sa paglalaro ng chess, ang pinaka-main goal or main objective ay ang ma-checkmate ang kalaban. Kung hindi mo pa napapanood ang 5th episode ng series na to, ay suggest na panoorin mo muna yon at balikan na lang ang videong to. Doon ay in-explain ko ng detalyado kung ano ang checkmate. Pero para sa videong to, sasummarize na lang natin. Ang checkmate ay ang estado ng king kung saan ito ay under check at wala nang magagawa yung player na ang king ay under check para maalis ang kanyang king sa pagkaka-check. Ang player na nagmamay-ari ng king na na-checkmate ang siyang talo at ang player na nag-deliver ng checkmate ang siyang panalo. So para i-demonstrate, gawin natin ang mga sumusunod na moves: F3, E5, then G4. And after ni Black mag-Queen to H4, malalaman ng White na siya ay hindi lang basta check, kundi checkmate na rin. Bakit? Una, wala nang pangharang. So yung knight hindi naman makakaharang, yung bishop hindi rin makakaharang. Pangalawa, wala namang malilipatang square ang king kung saan ito ay hindi under check. At ikatlo, wala namang material ang white na mapapangkain sa material na nanche-check, which is yung black queen sa h4. So basically, kahit gustuhin man ni white makaalis sa check, wala na siyang legal moves para magawa yon. Meaning, ang white king ay checkmated. At dito, panalo na ang black at talo na ang white. So again, checkmate ang pinaka-main objective sa laro ng chess. However, hindi naman yun ganun kasimpleng gawin. Hindi ka naman papayagan basta-basta ng kalaban mo na ma-checkmate mo siya. Syempre, lalaban din siya at gagamitin yung mga natutunan niya. Kung ganun ang senaryo, ang pwede mong gawin objective naman ay lumamang sa material. Merong dalawang paraan para lumamang sa material. Una, kumapture ng libreng material. Let's say ikaw ay nag-knight F3 as white at si black naman ay nag-E5. Take note na ang E5 ay inaatake ng knight natin sa F3 at ang E5 ay walang bantay. So pwedeng gawin ni white ay knight takes E5. Kumain ng libreng pawn. Sa senaryong to, ang white ay nakakain ng pawn ng walang kapalit, libre. At sa chess, kung sino ang mas maraming material, siya ang lamang. So sa pagkakataon na to, lamang na ang white. Though hindi niya pa mamamate ang black, pero lamang na siya ng material, at kung ang white ay magiging maingat, ay mas malaki ang tsansa na maipanalo niya ang laban na to. So ngayon proceed naman tayo sa ikalawang paraan para lumamang ng material. I-trade mo ang material mo sa material ng kalaban na merong mas mataas na value. So let's say example, E4, D5, E takes D5, Queen takes D5, Knight C3, and then let's say Queen C6. So yan ay considered na blunder or maling tira. Dahil dito, ang white ay merong bishop b5 pinning the queen to the king. So hindi muna natin na-explain kung ano ang pin, yan ay ipapaliwanag ko ng detalyado sa series kong Chess Tactics. So basically, ang black ayaw niyang matrade ang kanyang queen sa bishop ng kalaban. Dahil ang bishop ay 3 points lang, ang queen ay 9 points, so masyadong malayo. That is not an equal trade. Ang trade na to ay papabor sa white. Dahil mawawalan siya ng 3 points, ang black mawawalan ng 9 points. Pero kahit ayaw ni black mangyari yon, hindi niya naman maaalis ang kanyang queen sa diagonal na to. Dahil siya nga ay nakapin. Basically, bawal i-volunteer ng kahit sinong player na maging undercheck ang kanilang king. So basically, ang pwede niyang gawin ay kainin yung bishop or hayaan na lang na makain niya ng white. Let's say E6, bishop takes queen, and knight takes queen. Dito lamang na ang white dahil naipalit niya ang kanyang bishop na 3 points sa queen ng kalaban na 9 points. Ngayon, mag-proceed tayo sa ikatlong objective, which is lumamang sa space o magkaroon ng mga mas active na pyesa. So let's say ang mga mangyayaring moves ay E4, E6, D4, D5, and E5. Sa posisyon na to, hindi pa naman winning ang white, pero meron na siyang space advantage. At kung siya ay magiging maingat, mas malaki ang tsansa niyang manalo. Bakit? Dahil mas malaki ang area na pwede niyang galawan. So yung black naman, mas maliit ang area na pwede niyang galawan, therefore mas malaki ang posibilidad na siya ay magkamali. At yan ang mga objectives sa laro ng chess. Una, checkmate, pero hindi naman ganun kadali yon. Kaya ang pwede mong i-aim, lumamang muna ng material. Pero kung hindi pa rin yun ganun kadaling gawin, ay lumamang ka muna sa dami ng squares na nakokontrol, para mas marami kang options at para mas active ang iyong mga pyesa. At dyan nagtatapos ang episode na to. Hopefully ay meron kayong natutunan. Again, this is MC, always saying think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.